Buenos dias, Zamboanga Peninsula. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Minpro, MCTV, and eMedia. We are live via PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, One TV Philippines, Isa TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Muli, wini-welcome po natin ang lahat para sa ating programa. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. At ngayon po para sa ating episode, alam naman po natin na ang buwan ng Hulyo ay Nutrition Month celebration, kaya gusto nating ipalawak pa po yung kaalaman, lalong-lalo na po para sa ating mga magulang patungkol sa nutrition po ng kanilang mga bata or kanilang na mga anak. So we have with us today sa ating programa from the City Health Office, Zamboanga City Health Office, the Nutrition Officer. We have Ma'am Rowena Pagota Isidro. Welcome sa ating program po. Good morning sa ating lahat. Buenos dias a todos. Pueblo de Zamboanga. Yon, we are happy to welcome you po sa ating program. Like I mentioned po, we'll talk about nutrition. So ngayon po, ano po ba yung ating theme for this year's Nutrition Month and how important it is and why is it chosen? Ito po yung 50th Nutrition Month celebration natin. Sa PIPAN, ang team natin, sa PIPAN, sama-sama sa nutrition, sapat para sa lahat. Yeah. What's PIPAN po? Philippine Plan of Action for Nutrition. Yan po ang ibig sabihin ng PIPAN. Ano po ba yung main objective ng ating Nutrition Month celebration? Actually, ma'am, ito po'y kakaiba. Ang Nutrition Month team natin ay kakaiba sa taong ito. Dahil ito ay, kung ati pong na-observe, yung mga previous years, it focuses on certain nutritional problem, no? Pero ngayon, talaga sa PIPAN ang focus. So, ang primary objective ng Nutrition Month dito sa Zamboanga City is to improve the nutritional status of Zamboangueño. It also aims to combat malnutrition. So the campaign aims to educate individuals about consuming well-balanced diet and to provide all necessary nutrients for optimal health. And we cannot do this alone, ma'am. It needs a multi-sectoral approach. Kailangan sabay-sabay tayo sa pagsugpo ng problema ng malnutrition. Tama po kayo, no? At dahil po dyan, talagang importante talaga na tutukan din natin ang nutrition. Dahil dito nga nagsisimula, lalong-lalo sa mga bata, how important po ba yung nutrition talaga para sa mga kabataan? Ay napaka-importante. Simula, sabi nga, meron tayo ang first 1,000 days of a child. Ito po ay tinatawag na window of opportunity na kinakailangan tutukan lahat ang proper nutrition sa first 6 months ni baby ay dapat breastfeeding lamang. Pagkalipas ng 6 na buwan, doon po ay nagsisimula ang complementary feeding pero tuloy pa rin ang pagbe-breastfeeding after 2 years o higit pa. Kaya nga tinatawag window of opportunity, doon natin dapat tutukan. Kasi kung sobra na, kahit pa ibigay natin lahat, wala na. Nalampasan na natin yung window of opportunity. Okay, so thank you very much po no, na-emphasize natin yan na dapat sa una pa lang talagang natutukan na no, ng ating mga magulang ang nutrisyon ng ating mga bata. Ma'am, can you provide po yung ating overview naman ng ating celebration ng programs natin? Like I mentioned, July is Nutrition Month celebration. Ano po yung mga programs planned for this year's Nutrition Month celebration? Okay, magsisimula tayo sa July 1, no? Sa Monday na ito, ma'am, kung saan magkakaroon tayo joint actually ang celebration ng City Nutrition Committee at Regional Nutrition Committee. So meron tayong motorcade kung saan ang RNC magsisimula ang motorcade dito sa may Santa Maria, yung road, yung facing La Grande. And then ang CNC naman ay dito sa IBT. And then, hihintay namin sila, ang RNC, at sabay-sabay tayo pupunta sa Sambuwood kung saan magkakaroon ng opening program ng Nutrition Month.
At dito po ay maraming activities na gaganapin. Isa na ay meron tayong mga booth contest within the 9 zones of Sambuud. Meron din series of nutrition services, no? Nandoon ang Nutritionist Dietitian Association of the Philippines, Zamboanga Peninsula Chapter, kung saan magbibigay ng mga dietary counseling, kukuha ng BMI. So ang CCMC Human Milk Bank ay pupunta din doon at magkokolekta ng gatas ng ina para ibibigay sa ating mga critically ill na bata na nasa neonatal intensive care unit ng hospital, no? So magkokolekta sila ng gatas. So meron nandun din ng Red Cross, magkakaroon ng blood typing. Meron din tayong mga product exhibits ng mga Las Mujeres sa Sambuud. Kasi meron tayong mga products na doon lang matatagpuan. So makikita natin doon. No? May mga women's organization, yung sinasabing resellers, women's organization. At saka meron din tayong mga agricultural products ng exhibit din ng City Agriculturist Office ng Field Office 3. At marami pang iba, mga promotional products, nandun yung Dole. So, kung baga, one-shop deal na. Oo, pagkahapon, magkakaroon tayo ng Nutribingo at ang ating Kids Farm, i-demonstrate nila ano ba itong Gardinator na sinasabi natin. So, maraming activities talaga sa araw na iyon. Aside from that, may mga Aside follow-up from that, activities po tayo. Oo, yun sa July 1 lang po, no? So pagdating ng ito din magki-kick off din tayo, no? Itong July magkakaroon, actually season 3 na po, ang Nutrition School on the Air, no? Etong Nutrition School on the Air. So meron tayong mga estudyante, mag-e-enroll sila. Pagkatapos, ako ang nagsisilbi ng anchor kung saan i-discuss ko ang 10 nutritional guidelines. Sa bawat araw, isang nutritional guidelines ang i-discuss. So, meron tayong estudyante on air. So, pwede, ngayon, medyo mag-upgrade na daw kami kay meron ng TV. So, tapos, mag-e-enroll sila at kung makompleto nila ang 10 session, magkakaroon ng graduation. Ito'y one way din para yung bang right segment of the population, maipahatid natin ang tungkol sa good nutrition sa pamamagitan ng pag-discuss ng 10 nutritional guidelines for Filipinos, no? At saka nire-recognize din natin ang ating mga barangay nutrition scholars. Ito po yung mga volunteers sa nutrition program kung saan sa umaga meron tayong nutrition summit sa 26 ito ng July at sa pagkahapon mag-i-award natin kung sino yung mga city outstanding barangay nutrition scholar. So, yun po yung sa month ng July. So, plus puwera pa yun mga invitation na sa amin tungkol sa mag-guest speaker, meron mga invitation na dumadating ng mga schools, ng mga barangay. Doon din pumapasok, nagbibigay ng message tungkol sa Nutrition Month. Thank you very much, ma'am, na for sharing with us yung ating mga activities. So, how about po yung sitwasyon naman, the situation of our recent data po, statistic na ating mga nutritional status of the population in Zamboanga City? Kumustahin po natin yun? Okay, so the data that I will be sharing with you, ma'am, is based on the Operation Timbang for 2023. Ito po'y data ng 0 to 59 months na preschoolers. So, ibibigay natin ang 3 years comparison para makita natin, no, kung meron ba tayong pagbabago. So, when it comes to underweight, noong 2021 ay 2.24%. Pagdating ng 2022 ay 2.2%. At pagdating ng 2023 ay 2.07%, no? Bumaba naman tayo when it comes to underweight over the past 3 years. So sa puntong ito, ang Landangguwa ang number 1 when it comes to underweight. So pupunta tayo sa wasted children ng 0 to 59, no? Ito yung acute type of malnutrition pag sinabi natin wasted. So kabilang na doon ang severely wasted.
Again, ng 2021 ay 1.63%, ng 2022 ay 1.50% at ng 2023 ay 1.24%, no? So tigtabo naman ang sa wasted children. Sa stunted naman, no, yung mga bansot o maliit sila sa kanilang edad, no? Sa 0 to 59 months pa rin. So preschoolers ang ating mga data, no? Sa school children, mamaya konte si Ma'am Weng, no? 2021 ay 3.37%, ng 2022 ay 3.20% at 2023 ay 2.87%. Sa stunted ay tiktabon pa rin ang number 1. Meron din po akong data ng overweight children, no? Sa 0 to 59. So, sa ating mga malnutrition, sa ating wasted, stunted, underweight, bumababa ang data, no? Pero sa overweight ng 2021 ay 1.20%, sa 2022 ay 1.12%, at sa 2023 tayo po'y tumaas ng 1.15%. So ito yung mga data, no, na nakikita natin, no? So, medyo tumaas tayo when it comes to overweight. Yes. So yun lang yung so far tumataas. Nakikita natin no yung data na tumataas. But aside from that, yung malnutrition, magandang balita po na bumababa naman siya. And how about po no, syempre these are the barangays. You mentioned all the barangays. Do we go to the community? Paano po yung engagement natin sa ating mga communities to ensure nga na nakaka-engage sila at nai-inform natin sila with this ating mga nutrition campaign? Okay, ma'am, no? So, sa aming section sa nutrition, so dalawa lang kami ng permanent position. So, pero nagpapasalamat kami sa ating mayor, no, sa administration niya dahil nadagdagan ng 9 na job orders. Ito po ay nakakatulong sa workforce namin, no. So ang nutrition division or nutrition section ng City Health ay tatlong cluster, city at meron tayong sa ating city cluster at west at east, no, kung saan meron din tayong barangay nutrition scholars. Taon-taon nagkakaroon tayo ng operation timbang, no, kung saan pong tinitimbang ng lahat ng mga bata 0 to 59 months para malalaman natin sino ba ang mga malnourished sa barangay na ito. Saan ba purok ang mas mataas, no? At sa ganon, ito pong data na ito, so nandun din ang reweighing, no? Pagkatapos ng malalaman natin sino ang malnourished, nagkakaroon ng reweighing. So kung sino yung malnourished, doon natin tinututukan ang ating serbisyo, gaya ng dietary supplementation program, nutrition education sa mga nanay. So doon natin. So yung mga malnourished, nire-reweigh natin yan, ma'am, no? So, para ma-ensure natin, no, na ang weighing kasi ay isa yang indicator na malalaman natin kung tumaas ba o bumaba ba ang kanilang timbang. Kung tumaas at naging normal ang weight nila, ibig sabihin yung mga serbisyo na binibigay natin ay talagang nakukuha nila. Yun po ang dahilan ng ating weighing. Actually, ma'am, itatanong ko sana no kung ano yung mga paano natin ina-address yung ating malnutrition, yung undernutrition. But so far, yung data natin says na bumaba naman. But eto na lang po, paano natin na-address naman yung yung na-mention ninyo na tumaas na data na may pagtaas po no sa overweight ng ating mga kabataan, ng mga bata. So paano po natin yung na-address? Okay, no? So yung statistics ay talagang importante, no? Sabi nga, yung problema meron tayong double burden of malnutrition. May underweight, may overweight, no? So sa pamagitan ng data, sinasabi ko nga kanina, malalaman natin kung sino ang talagang tutukan. So kung sino yung nasa underweight or overweight, no?
So, yun ay binibigyan natin ng serbisyo gaya ng dietary supplementation program sa ating mga underweight no na bata, sa wasted children, sa stunted. So sa atin naman mga nanay no, meron tayong mga nutrition education. Tapos kaya nga tayong meron nutrition school on the air. So kung saan, kasi sabi ko iilan lang kami. So to reach a large segment of the population through radio, to media, no. So ma-educate natin sila. Mabibigay natin ang tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon. How about naman po no, yung ating mga vulnerable populations? Paano natin na-ensure na nabibigyan sila po ng programs on nutrition, especially sa mga low-income families? Okay, ma'am, no? So sa ating mga BNS or Barangay Nutrition Scholars, no. So meron kami nire-require na gagawa sila ng family profile. Gagawa sila ng spot map. Yung spot map naman na yun, may nutrition considerations. Kung saan sinasabi, sino ba dito ang mga buntis? Sino ba dito ang nagpapasuso? Sino ba dito ang nagpa-practice ng family planning? Sino ba dito ang may sanitary toilet? So based na sa mga data na sinasubmit sa amin, no? So sa family profile, based sa data na yon, so titignan natin, sino ba dito ang hindi nakatanggap ng serbisyo mula sa nutrisyon? Ito po ang dapat tutukan at ito po ang dapat nabibigyan ng serbisyo. Thank you very much po. Ma'am, lastly na lamang, no, ano po yung ating mensahe? You know that it's Nutrition Month, is the month of July. We are celebrating this, no? How about po paano natin ma-continuous yung efforts natin para masigurado yung nutrition ng mga bata? Ano po yung message natin sa parents especially po? Closing na ba? Hindi pa. Okay. So, alam ko, when it comes to nutrition, marami pa ang dapat gawin. So, ang challenge sa amin, kokonti kami. At ang budget sa nutrition ay kulang. Pero sabi nga, kung ang ating resources ay ating pagsabayin at tayo po ay magkaisa, magtrabaho ng sabay-sabay, ang problema sa malnutrition ay pwede nating tutukan. Ika nga sa ating team, no, sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyon sapat para sa lahat. So sabay-sabay, we can spell the difference and let's work together to solve the problems of malnutrition in the city of Zamboanga. Thank you very much po. Again, we have Ma'am Rowena Pagota Isidro, the Nutrition Officer po ng City Health Office. But hindi pa po dyan nagtatapos yung ating program because we have another guest po from Department of Education naman para po matutukan din natin or matingnan din natin ano yung mga programa na isinasagawa po sa ating mga eskwelahan. Mamaya po yan sa pagbabalik po ng Kapihan na Zamboanga. Ngayong 2024, ating ginugunita ang ika-50 taon simula nang maipasa ang Presidential Decree 491 o ang Nutrition Act of the Philippines. Ngayon ding buwan ng Hulyo, pinagdiriwang natin ang Buwan ng Nutrisyon. Kami sa Philippine Information Agency ay nakikiisa sa National Nutrition Council sa kanilang kampanya para sa tama at sapat na nutrisyon para sa bawat Pilipino. Ngayong taon, nakaangkla sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 ang tema ng Nutrition Month na sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Naglalayon itong labanan ang malnutrisyon sa bansa at nakatutok sa local government units, lalo na sa mga barangay sa tamang implementasyon ng programang pangkalusugan at nutrisyon tulad ng mas malusog na dieta, positibong kasanayan sa nutrisyon at access sa mga dekalidad na serbisyo sa nutrisyon. Upang maisakatuparan ang hangaring ito, halina't magsama-sama at magkaisa tayo. Isang malusog na buwan ng nutrisyon sa ating lahat.
Nagbabalik ang kapihan ng Zamboanga sa SM City Mean Pro. Patuloy pa rin po natin pag-uusapan ang patungkol sa ating Nutrition Month celebration. And we have with us po from the Department of Education, we have Ma'am Rowena Lusaya, nurse, and of course focal din po for school-based feeding program. Welcome sa ating program, ma'am. Thank you po. And again, good morning po. And buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Ayun. So we will continue po our topic on nutrition kasi kanina napag-usapan natin, we have with us from the City Health Office yung data, kung kumusta na yung nutrition in Zamboanga City. So ngayon po gusto din nating malaman, ano po yung contributions ng Department of Education on the nutrition po na campaign ng ating City Health Office? So, ang dami namang programa yung nutrition. No? For Zamboanga City naman, DepEd, we continually do the assessment of learners, the nutritional assessment, to identify our undernourished learners, can be severely wasted or wasted, and also we focus also on the obesity and the overweight. So for now po, no, DepEd naman alam natin is education. We focus more on the advocacy campaign, especially in addressing undernutrition. Of course, in also promoting proper nutrition among learners. But hindi naman siya limited sa learners din. No? We also inculcate knowledge to our parents during the PTA or assembly. So kailangan kasi yung intensify yung ating mga advocacy on nutrition. Paano po nasasagawa natin yung ating mga school-based feeding programs po? Okay, so initially we do start with a nutritional assessment. Of course, we capacitate yung ating program implementers. Mahirap ma-implement yung programa na hindi naman alam ng ating implementers. So we always capacitate them. So we have the different guidelines or issuance from the Department of Education. So for now po, no, the opening of class is July 29. Yeah, malapit na nga. So we are to start our assessment because we have only 2 to 3 weeks to conduct the assessment because our feeding program will start on August 19. So kailangan proper identification for the eligible beneficiaries of the feeding program. So again, hindi naman din the activities not only conducted by a Department of Education, we also ask the help from the LGU, City Health Office, nutritional assessment. Of course, we are not limited on the assessment. Kailangan i-deworm bago naman papakainin. Kasi useless ang programa kung wala namang deworming na nagaganap. So yun po ang ginagawa namin. So it's good to know, ma'am, no, na yun na nga, mahalaga talaga na may assessment tayo sa ating mga students para malaman natin ano yung specific needs ng bawat students. So we mentioned about yung ating healthy eating habits. So alam naman natin po na ang mga estudyante, karamihan talaga is mas mahaba yung oras na spend sa paaralan, sa schools. So paano natin nasisigurado po na yung mga kinakain ng ating mga estudyante, especially sa ating mga school canteens, ay healthy and good for their nutrients din, no, na natatanggap? So sa DepEd naman, we have an issuance. This is DepEd Order 13, Series 2017. This is the healthy beverages, beverages in school and in offices. So kailangan yung mga pagkain namin ay talagang within the bound na dapat talagang yung allowable lang. So we have the 3 categories, yung aming green, yellow, and red. When you say green, sa kantin namin pwede siyang ibenta every day. We have the yellow twice a week, and then the red category talagang hindi siya allowed. So yung mga processed foods talaga hindi allowed dyan. So, ganun siya. And then, we also have naman yung aming gulayan sa paaralan. So, we're trying to establish again dahil sa El Nino, yung naganap sa ating mga heat index, so namamatay lahat yung aming mga halaman. But this time again, we will try to reactivate all the gulayan sa paaralan in support of the feeding program because the gulayan sa paaralan augment the school-based feeding program of the Department of Education. Personally, ngayon ko lang po nalaman, no, yung patungkol nga doon sa ating mga categories pala na tinitignan na pwedeng ibenta or pwedeng ipasok, no, sa loob ng paaralan natin. So, that's good na may mga ganyan palang programa. Ma'am, ano po ba yung role ng Department of Education? Gaano kalaki po yung role ng Department of Education para po to support, no, yung ating city nutrition initiatives? So, sa amin talagang advocacy. So, nandyan sa amin ang learners. The parents are also there. So, when we penetrate this
large group, talagang nutrition, the proper nutrition or capacity or information dissemination will really be of help to that. So, guidance po and enlightenment on that aspect as well. Lastly na lamang, ma'am, ano po yung pwede nating maipamahagi no, sa ating mga students, especially po sa ating mga parents, na ngayon sa darating na pasukan, ano po yung pwede nating ipaalala sa kanila to ensure po yung nutrition of the children? So, number one, nutrition is not simple na hunger mitigation. So, dapat yan ay talagang, it is a cornerstone ng vitality and health and well-being. So, dapat siya, hindi lang yan sa sarili natin. As parent, we need also to take care of our children, no? O kailangan supervision. But of course, it will be a collaborative naman. In addressing malnutrition, it's not only by one person, but a collaborative effort yan. So, kahit sino ay dapat, they have the responsibility to do that. So, from the school to the sa bahay, tutok na tutok tayo dyan. But again, yung ating LGU naman ay talagang dapat may suporta din sa atin. But then we don't deny na talagang yung ating LGU with the leadership of our mayor, andyan support naman niya. Full support siya sa amin. Kahit nga sa feeding program, andyan siya. And we also acknowledge our top-level management for the Department of Education, who also took care as well as do the monitoring and evaluation of the program implementation to at least reach the impact of the program. Yeah. Dr. Maharani Jacinto po. So we have the leadership of Dr. Maharani Yes. Jacinto. So with that po, maraming salamat. Alam po natin na malaki din yung responsibility ng Department of Education para tutukan nga yung nutrisyon ng ating mga kabataan. Thank you very Thank much you din po po. for sharing it with us, no, yung ating mga programs and services. Again, we have Ma'am Rowena Lusaya, nurse po, and of course the focal for school-based feeding program po ng ating Department of Education in Zamboanga City. Thank you po. Thank you very much. Once again, gusto nating pasalamatan lahat po ng panauhin natin ngayong araw at muli po pinapaalalahanan natin ang lahat na tutukan po natin yung ating nutrisyon, hindi lamang po sa mga bata but of course sa atin din, no, na dapat i-maintain natin yung mga nutrients po na kinakain natin para po continuous na healthy living po tayo dahil para healthy Pilipinas po. So with that, maraming salamat din sa lahat nating mga viewers and of course, thank you to the following sponsors. We have Blanca Calintica Estetica Zamboanga, Dunkin, Penguin, and of course, Karimadon and Camiseta, all available here at SM City Minpro. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang episodes ng Kapihan na Zamboanga. Ito si Myra Espinosa sa ngalan po ng ating Director General Jose Torres Jr. and Regional Director Miss Noemi Edaga. Muchísimas gracias.